Ang perpektong pamilya ay isang maruming kasinungalingan. Habang nilalamon ng pighati si Elena sa malamig na sahig, ang kanyang asaway nagpapakaligaya sa bisig ng isang sakim na kabit. Wala siyang silbi, ikaw ang reyna, ang nakakadiring bulong ni Dante. Ngunit ang mga luhang pumapatak ay naging apoy na tutupok sa kanilang kasakiman. Babangon siyang walang awa, babawiin ang ninakaw na dangal. Handa na ba silang masunog sa impyernong kanyang itatayo? Sana naman ay hindi ka naging kasinghina ng tatay mo, Elena. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang katulong na amoy bawang sa sarili mong kusina habang ang asawa mo ay pagod na pagod sa pagpapatakbo ng kukumpanya nyo. Ang boses ni Senyora Carmen ay parang latigong tumatama sa balat, malamig at puno ng panghahamak. Napatigil ang kamay ni Elena sa paghahalo ng makapal at kulay manilaw-nilaw na sarsa ng kare-kare. Ang usok mula sa malaking kaldero ay dahan-dahang yumayakap sa kanyang pagod na mukha. Ngunit mas nakakasuffocate ang presensya ng kanyang biyenan na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Suot ang kanyang mamahaling perlas at isang mapait na ngiti. Ngayon, ang ika-10 anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Elena, ang lalaking nagtayo ng imperyong tinatamasa ngayon ng kanyang asawang si Dante. Sa loob ng 10 taon, tanging ang pagluluto ng paboritong pagkain ng ama ang tanging paraan ni Elena para damhin ang alaala nito sa gitna ng bahay na unti-unti nang nagiging kulungan para sa kanya. Pasensya na po, Mama. Gusto ko lang pong maging espesyal ang hapunan para kay Dante. Alam niyo namang paborito ito ni Papa. Malumanay na sagot ni Elena. Kahit na ang totoo ay kumikirot ang kanyang likod at namamagana ang kanyang mga binti sa maghapong paghahanda. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang apron, isang simpleng kilos na tinitignan ni Senyora Carmen ng may pandidiri. Special, ang kailangan ni Dante ay isang asawang marunong magdala ng pangalan sa social circles, hindi isang babaeng masaya na sa paghihiwa ng bagoong. Pagpapatuloy ng matanda, bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng mga takong nito sa sahig ay tila mabilis na tibok ng pusong nagbababala ng panganib. Nang makaalis ang biyanan, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone sa ibabaw ng counter para tignan ang oras. Umaasa siyang malapit na si Dante para makasabay niya itong kumain bago dumating ang gabi. Ngunit pagbukas ng screen, isang notification mula sa Instagram ang bumungad sa kanya. Isang post mula sa account ni Clarice, isang kilalang socialite at business associate ni Dante. Sa larawan, nakangiti ang dalaga habang may hawak na baso ng champagne. Ngunit hindi ang ngiti nito ang nagpatigil sa paghinga ni Elena. Ang kanyang paningin ay nakapako sa leeg ng dalaga. Doon, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng isang mamahaling restaurant ay ang luha ng buwan. Isang sapphire necklace na may pambihirang asul na kulay na napapalibutan ng maliliit na diamante. Iyon ang pamanang kwintas ng kanyang ina. Iyon ang huling bagay na hinawakan ni Elena bago pumanaw ang kanyang magulang. Ang sandok na hawak ni Elena ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa loob ng kaldero. Lumikha ng isang malapot na tilamsik ng mainit na sarsa sa kanyang braso. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang buong katawan. Parang may isang malaking tipak ng yelo na bumara sa kanyang lalamunan. Ginagawa itong tuyo at masakit. Hindi maaari. Bulong niya sa hangin. Sinabi ni Dante sa kanya noong nakaraang buwan na inilalagay nito ang kwintas sa isang safe deposit box sa bangko para sa seguridad. For the children's future, Elena. Ang sabi pa nito noon habang hinahalikan ng kanyang kamay. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang mabilis niyang tinatahak ang daan patungo sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Binuksan niya ang cabinet ni Dante, hinanap ang maliit na vault.
na nakatago sa ilalim ng mga suit nito. Alam niya ang passcode, ang petsa ng kanilang kasal. Sa pagpindot niya ng mga numero, ang tunog ng mekanismo ng vault ay tila isang hatol na nagpapatunay ng kanyang kinatatakutan. Pagbukas ng pinto ng vault, tanging hangin ang sumalubong sa kanya. Ang velvet box na dating kinalalagyan ng luha ng buwan ay wala na roon. Sa tabi nito, nakita niya ang isang maliit na resibo mula sa isang kilalang jeweler, isang appraisal para sa isang pekeng replika ng parehong kwintas. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib na para bang may 1,000 karayom ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya sa malamig na sahig ng walk-in closet. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang uminit, ngunit walang luha ang lumabas. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang uri ng panginginig na hindi galing sa lamig, kundi mula sa isang matinding pagkakanulo na dumudurog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala. Hindi lang ang kanyang asawa ang nagnakaw sa kanya, kundi pati ang kanyang dangal at ang alaala ng kanyang mga magulang at ang kanyang biyenan. Alam ba nito? Kinuha ni Elena ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na tumangging manatiling bulag. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng dilim at papasibol na ulan, ang bawat patak ng tubig sa windshield ay tila mga luhang hindi niya pa kayang ilabas. Nakarating siya sa address ng restaurant na nasa post ni Clarice. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, sa gitna ng madilim na parking lot, nakita niya ang mga ito sa pamamagitan ng malaking salamin ng establisyemento. Doon, sa isang sulok na puno ng bulaklak, nakaupo si Dante. Mukha itong masaya, malayo sa pagod, na palagi nitong idinadaing sa kanya. Sa tabi nito ay si Clarice, na paminsan-minsan ay hinahaplos ang asul na hiyas sa kanyang leeg. At sa tapat nila, doon nakaupo si Senyora Carmen. Ang kanyang biyenan ay nakangiting nakikipag-usap kay Clarice, hinahawakan pa ang kamay ng dalaga, na para bang ito ang tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Nakita ni Elena kung paano kinuha ni Dante ang kamay ni Clarice at hinalikan ito sa tapat ng kanyang ina, habang ang matanda ay tumatawa lamang. Ang puso ni Elena ay tila isang kristal na nahulog mula sa napakataas na gusali at nagkadurog-durog sa semento. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naubos. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang kumuha ng oksiheno, ngunit tanging ang amoy ng sarili niyang pawis at ang bakas ng bawang mula sa kusina ang kanyang nalanghap. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanyang pinanghawakan, ang pangarap na masayang pamilya, ang mga taong minahal niya ng buong puso, at ang paniniwalang hindi siya kailanman pagtataksilan. Tinitigan niya ang 3 taong nasa harapan niya. Para silang mga estranghero. Ang lalaking nangakong magiging sandalan niya habang buhay ang siyang unang bumitaw, at ang pamilyang itinuring niyang tahanan ay matagal na palang gumagawa ng plano upang agawin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa sandaling iyon, may isang bahagi ng kanyang puso na tuluyang nabasag at hindi na muling mabubuo pa. Bumaba ang ulan ng mas malakas, tinatakpan ng tanawin sa salamin, ngunit ang imahe ng pagtataksil ay nakaukit na sa kanyang isipan. Nanatili siyang nakaupo sa dilim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit, na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Sa katahimikan ng sasakyan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagsilang. Paano mo uubusin ang mga taong kinuha na ang lahat sa'yo nang hindi ka nagiging katulad nila? Elena, gising ka pa ba? Bakit hindi ka pa nakabihis ng pantulog? Ang boses ni Dante ay malambing, ngunit para kay Elena, ito ay tila kalansing ng kadena. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot.
Nakauwi siya mula sa restaurant ilang minuto lamang bago dumating ang sasakyan ni Dante. Hindi niya alam kung paano niya nagawang magmaneho pabalik nang hindi nababangga dahil ang kanyang buong mundo ay tila umiikot pa rin sa galit at pighati. Sumakit lang ng bahagya ang ulo ko, Dante. Siguro dahil sa pagod sa pagluluto kanina. Mahinang sagot ni Elena habang dahan-dahang bumabangon. Ang bawat sentimetro ng kanyang balat ay tila gustong lumayo nang lumapit si Dante para halikan siya sa noo. Naamoy niya ang isang pamilyar na pabango mula sa asawa. Isang amoy na hindi sa kanya. Isang amoy na kasing tamis ng kasinungalingan. Sinasabi ko naman sa'yo, huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa ganyang mga bagay. May mga katulong naman tayo para dyan, sabi ni Dante habang naghuhubad ng kanyang suit. Sayang ang kari-kari mo. Late na tapos ang meeting ko sa mga investors. Hindi na ako nakakain. Meeting? Investors. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dante ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung anong klaseng meeting ang kailangan ng sapphire necklace at tawanan kasama si Clarice, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Alam niyang sa sandaling magsalita siya ng walang sapat na ebidensya, siya ang lalabas na talo. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang silid ay tila naglalantad sa lahat ng dumi sa loob ng bahay na yon. Habang nag-aayos ng kurbata ni Dante sa harap ng salamin, naglakas loob si Elena na magsalita. Dante, naisip ko lang, kailangan ko sanang hiramin ang luha ng buwan. May dadaluhan kasi akong charity event sa susunod na linggo at gusto ko sanang isuot ang pamana ni Mama. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Napatigil ang kamay ni Dante sa pag-aayos ng kanyang manggas. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa kwarto ay naging mabigat at nakakasuffocate. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang lumabas sa bibig ni Dante. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Elena, ano bang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba? Dinala natin yon sa bank vault nung isang buwan. Isang buwan para sa seguridad. Sinabi ko na sa'yo yon, di ba? Tumingin si Dante sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na kahit anong guilt. Alam ko, Dante, pero pwede naman nating itong kunin sandali. Di ba? Gusto ko lang maramdaman ang presensya ni Mama sa event na yon. Humarap si Dante sa kanya. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang malambing na asawa ay biglang napalitan ng isang lalaking tila nagtitimpi ng galit. Elena, are you really okay? This is the third time you've asked me about that necklace this week. Nakakabahala na ang pagiging malilimutin mo. Baka dahil sa depression mo yan mula nang mamatay ang tatay mo. Pangatlong beses? Ngayon ko lang ito itinanong, Dante. See? That's what I'm talking about. Bahagyang tumaas ang boses ni Dante. Hindi mo na alam ang mga sinasabi mo. You're being paranoid again, Elena. You're imagining things that didn't happen. Masyado mo na namang pinapagod ang isip mo sa mga walang kwentang bagay. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Senyora Carmen na tila kanina pa nakikinig sa labas. Anong gulo ito ng maaga, Dante? Elena, bakit mo na naman ba inaabala ang asawa mo? Alam mo namang marami siyang ang iniisip sa kumpanya para mabayaran ang mga utang na iniwan ng tatay mo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang kutsilyong ibinaon sa sugat ni Elena. Wala pong utang si Papa na hindi nabayaran, Mama. Ang kumpanya ay maayos nang iwan niya ito. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, Elena. Singhal ng matanda. Kung hindi dahil sa anak ko, matagal nang nawala ang lahat sa inyo. Imbes na magpasalamat ka, dinadagdagan mo pa ang isip ni Dante sa pagiging baliw-baliw mo. Look at you. You look pale and unstable. Baka kailangan mo nang bumalik sa iyong psychiatrist. I'm not crazy, bulong ni Elena.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina ng loob. Lumapit si Dante at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit, tila isang babala. Elena love, we are doing this for you. Ayaw naming lumala ang kalagayan mo. Take your vitamins, okay? Iyong nireseta ng doktor para kumalma ka. I'll make sure you take it now before I leave. Kinuha ni Dante ang isang maliit na puting tableta mula sa isang bote sa side table at isang basong tubig. Pinanood siya ni Senyora Carmen nang may mapanuring mga mata, tila tinitiyak na walang kawala ang biktima. Naramdaman ni Elena ang matinding takot. Ang vitamins na ito, palagi siyang pinapainom nito tuwing magsisimula siyang magtanong tungkol sa kumpanya o sa kanilang pera. Pagkatapos uminom, palagi siyang nakakaramdam ng matinding antok at parang lumulutang ang kanyang isipan sa loob ng maraming oras. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang gamot. Inilagay niya ito sa kanyang dila at uminom ng tubig. Pilit na ginagawa ang paglunok sa harap ng 2 taong tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Good girl, sabi ni Dante habang hinahaplos ang kanyang buhok. Magpahinga ka lang dito. Huwag kang aalis ng bahay, okay? I'll be home late again. Nang makaalis ang dalawa at marinig ni Elena ang pag-alis ng sasakyan, mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Isinuka niya ang tableta na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang dila, kasama ang kaunting tubig na hindi niya hinayaang bumaba sa kanyang lalamunan. Napasandal si Elena sa malamig na tiles ng banyo. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tiningnan niya ang basang tableta sa kanyang palad, isang maliit na bagay na unti-unting pumapatay sa kanyang katinoan sa loob ng maraming buwan. Hindi niyo ako mababaliw. Pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Hindi ako susuko. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kwarto ng kanyang mga anak. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit na hindi na ginagamit, may isang maliit na kahon. Doon niya itinago ang lahat ng mga tableta na hindi niya inunom sa loob ng nakaraang 3 araw. Kasama ang bawat tableta ay ang kanyang lumalagong galit at ang kanyang plano. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, biglang tumunog ang kanyang cellphone na naiwan sa kama. Isang unknown number ang nag-flash sa screen. Duda man, binuksan niya ang text message. Ang bawat salita sa screen ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Elena, hindi lang kwintas ang kinuha niya sa'yo. Tingnan mo ang bank account ng nanay mo bago ito tuluyang maubos para sa pulang sports car ng kabit niya. Nabitawan ni Elena ang tissue na hawak niya. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pulang sports car, nakita niya yon sa labas ng restaurant kagabi. Ngunit hindi niya akalaing ang perang pambili noon ay mula sa huling alaala ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang binabasa muli ang text. Sino ang nagpadala nito? At gaano pa kalalim ang hukay na hinuhukay ni Dante para sa kanya? Ang bawat paghinga ni Elena ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga habang mabilis siyang naglalakad sa loob ng marangyang labi ng bangko. Suot ang isang malapad na sombrero at madilim na salamin. Pilit niyang itinago ang kanyang mukha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na baka may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang binayaran ni Dante para siguruhing mananatili siyang bilanggo sa loob ng sariling bahay. Nakarating siya sa pintuan ng opisina ni Mr. Santos, ang matandang branch manager na naging tapat na kaibigan ng kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Ang tunog ng kanyang marahang pagkatok sa kahoy na pinto ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang hindi na niya maaaring atrasan. Elena Iha, napadapo ka rito? Ang boses ni Mr. Santos ay puno ng gulat at pag-aalala nang makita ang maputlang anyo ng anak ng kanyang yumaong kaibigan.
Akala ko ay hindi ka na lumalabas dahil sa iyong kalusugan. Iyon ang palaging sinasabi ni Dante sa akin tuwing nagtatanong ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang umuupo siya. I'm fine, Tito. I'm more than fine. Pero kailangan ko pong makita ang records ng Quitry Team Me. Ngayon din po, napatigil ang matanda. Tila nag-aalinlangan. Pero Elena, ang sabi ni Dante, ay ikaw mismo ang nag-utos na ilipat ang pamamahala ng pondo sa kanya dahil hindi mo na kaya. May mga pirmadong dokumento siya. Iha, wala akong pinipirmahang ganoon, Tito. Please, kailangan kong malaman ang totoo. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng pagpindot sa keyboard at ang mabilis na tibok ng puso ni Elena. Nang iharap ni Mr. Santos ang computer screen sa kanya, ang mundo ni Elena ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang pondo para sa Quitry Team Me, ang medical foundation na itinayo para sa alaala ng kanyang ina upang makatulong sa mga batang may sakit sa puso, ay halos wala na. Mula sa 10 milyong piso, tanging ilang libo na lamang ang natira. Ang bawat malaking withdrawal ay naganap sa loob ng huling 6 na buwan. Tingnan mo rito, Elena. Turo ni Mr. Santos sa mga transaksyon. Ang mga pondo ay inilipat sa isang kumpanyang nagngangalang CD Jewels and Properties. At ang mga tseke, tingnan mo ang mga resibong naka-attach. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa ang mga detalye. Halos 5 milyong piso para sa isang luxury condo unit sa Makati. 1 milyong piso para sa mga designer bags mula sa Europe. At ang pinakamasakit sa lahat, 4 milyong piso para sa isang bagong modelong pulang sports car. Lahat ay binili gamit ang perang dapat ay pambili ng gamot at pambayad sa operasyon ng mga mahihirap na pasyente. Ginamit niya ang pangalan ni Mama para sa luho ng babae niya, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng isang uri ng galit na hindi na kayang pawiin ng luha. He used my mother's legacy to buy her a red sports car. Elena, hindi ko alam. Akala ko ay alam mo ang lahat ng ito. Hinging paumanhin ni Mr. Santos. Hindi na narinig ni Elena ang iba pang sinabi ng matanda. Hinaplos niya ang screen ng computer, partikular na ang bahagi kung saan nakalagay ang petsa ng pagkamatay ng kanyang ina sa ilalim ng logo ng foundation. Isang golden moment ng hapdi at pangako ang namuo sa kanyang dibdib. Mama, patawad, isip niya. Patawad dahil hinayaan kong babuyin ng taong minahal ko ang tanging bagay na iniwan mo para sa akin. Mabilis niyang kinuha ang mga printed copies ng statements at isinilid sa loob ng kanyang bag. Salamat, Tito. Pero pakiusap, huwag mong sasabihin kay Dante na pumunta ako rito. Buhay ko ang nakataya. Paglabas niya ng opisina, ang kanyang kaba ay lalong tumindi. Sa labas ng glass door ng bangko, nakita niya ang isang itim na SUV na pamilyar sa kanya, ang sasakyan ng head of security ni Dante. Ang puso ni Elena ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang lalamunan. Alam ba nilang nandito siya? Hindi siya pwedeng lumabas sa main entrance. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang maliit na pintuan patungo sa service area. Tinakbo niya ang madilim at masikip na pasilyo. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay umaalingaw-ngaw sa dingding. Lumabas siya sa isang eskinita sa likod ng bangko, kung saan ang amoy ng basura at basang semento ay sumalubong sa kanya. Nagtago siya sa likod ng malalaking drum ng tubig habang pinapanood ang itim na SUV na dahan-dahang dumaan sa kabilang kalsada. Nang makalayo ito, mabilis siyang kumuha ng taxi. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa envelope na naglalaman ng katotohanan. Pagdating niya sa tapat ng kanilang mansyon, ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Doon, nakaparada sa mismong tapat ng kanilang malaking pintuan, ay ang eksaktong pulang sports car na nakita niya sa statement.
Ang kulay nito ay tila sariwang dugo sa ilalim ng sikat ng araw. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Clarice. Suot ang isang mamahaling puting dress at ang sapphire necklace ni Elena. Nakangiti ang dalaga habang tinitignan ang kuko nito. Lumingon si Clarice nang marinig ang pagdating ng taxi ni Elena. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kabit. Lumakad ito palapit sa taxi. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan na tila siya na ang may-ari ng buong lupain. "Oh, Elena, nandyan ka pala." Masayang bati ni Clarice, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng insulto. "Nagustuhan mo ba ang bagong laruan ko?" Sabi ni Dante. "Deserve ko raw ito dahil mas binibigyan ko siya ng saya kaysa sa isang asawang palaging mukhang may sakit." Nakatayo lang si Elena. Ang kanyang bag ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ang mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ni Clarice. "Anong ginagawa mo rito, Clarice?" Malamig na tanong ni Elena. "Wala naman. Pinapunta lang ako rito ni Senyora Carmen. Magtsetiya kami sa loob habang hinihintay si Dante. Sabi kasi ng biyenan mo, mas gusto niyang ako ang kasama sa bahay na ito kaysa sa isang taong baliw." Tumawa ng mahina si Clarice at nilagpasan si Elena para pumasok sa bahay na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanan. Ang bawat huni ng kanyang takong sa semento ay tila isang insulto sa alaala ng mga magulang ni Elena. Nanatiling nakatayo si Elena sa ilalim ng tirik na araw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang sports car, ang sasakyang binili gamit ang buhay ng ibang tao. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Elena ay tuluyan ng namatay. Ang loob ng mansyon ay tila mas lalong lumamig nang pumasok si Elena, kahit na ang labas ay pinapaso ng init ng araw. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Clarice sa paboritong sofa ni Elena, habang si Senyora Carmen ay masayang nagpapakita ng mga katalogo ng mga alahas. Ang halakhak ng dalawa ay tila mga tinik na pilit na ibinabaon sa pandinig ni Elena. "Oh, nandyan ka na pala, Elena. Bakit parang galing ka sa kung saang eskinita?" "Ang dusing mo tignan," puna ni Senyora Carmen nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Huminga ng malalim si Elena. Sa loob ng kanyang bag, nararamdaman niya ang bigat ng mga dokumentong nakuha niya sa bangko. Isang maling galaw, isang maling salita, at mawawala ang lahat. Kaya naman, sa halip na sumabog, isang matamis at huwad na ngiti ang kanyang ipininta sa kanyang mga labi. "Pasensya na po, Mama. May tinulungan lang po akong matanda sa daan." Malumanay na sagot ni Elena. Lumapit siya kay Clarice at tinitigan ang dalaga. "Clarice, ang ganda naman ng suot mong kwintas. Bagay na bagay sa'yo." Napatigil si Clarice. Ang kanyang mukha ay nabahira ng gulat. Inasahan niya ang galit, ang pagsigaw, o kahit ang pag-iyak ni Elena. Ngunit ang makita ang asawa ni Dante na nakangiti at pinupuri siya ay nagdulot ng bahagyang pagkalito sa kanya. "Ah, ito ba? Regalo ni Dante. Alam mo naman ang asawa mo, hindi natitiis ang isang katulad ko." Mayabang na sagot ni Clarice habang hinahaplos ang sapphire na ninakaw mula sa alaala ng ina ni Elena. "Mabuti naman kung ganoon. Masaya ako na napapasaya mo siya," sabi ni Elena bago dahan-dahang umakyat sa hagdan. Nang makarating siya sa loob ng kanyang silid at maisara ang pinto, doon lamang siya napasandal at hinayaan ang kanyang sarili na manginig sa matinding pandidiri. Kinabukasan, gamit ang dahilan na bibili ng mga gamit para sa mga bata, lihim na nagtungo si Elena sa isang lumang bahagi ng Maynila. Sa isang maliit at hindi kapansin-pansing opisina, nakaupo ang isang lalaking may mapuputing buhok ngunit may matatalas na mata. Si Attorney Reyes. "Elena, iha, akala ko ay hindi mo na ako maaalala." Malungkot na wika ng abogado habang pinagsisilbihan siya ng isang tasa ng kapeng barako. Inilatag ni Elena ang mga dokumento sa mesa. "Attorney,
Kailangan ko ng tulong niyo. Alam kong kayo ang pinagkakatiwalaan ni Papa. Niloloko ako ni Dante. Ninanakaw niya ang pondo ng foundation at may ebidensya ako ng pagtataksil niya. Maingat na binasa ni Attorney Reyes ang mga papel. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging seryoso. Elena, mabigat ito, pero kailangan mong maging maingat. Alam mo ba na may mga hawak na medical records si Dante na nagpapatunay na ikaw ay clinically depressed at mentally unstable? Nakasaad doon na ilang beses kang nagtangkang sakta ng sarili mo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Wala akong ginagawang ganoon. Iyong mga gamot na pinapainom niya sa akin. Iyon ang dahilan. Iyon ang mahirap, iha. Sa mata ng batas, kung magdedemanda ka ngayon ng annulment o hiwalayan, gagamitin niya iyan para makuha ang buong kumpanya at, higit sa lahat, ang custody ng iyong mga anak. Palalabasin niyang panganib ka sa mga bata. Ang pagbanggit sa kanyang mga anak ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang tasa ng kape. Anong kailangan kong gawin, attorney? Hindi ko pwedeng hayaang makuha niya ang mga bata. Kailangan mong maglaro, Elena. Sa ngayon, kailangan mong maging tanga sa paningin nila. Hayaan mong isipin nilang epektibo ang mga gamot at manipulasyon nila. Sa loob ng susunod na ilang buwan, kailangan nating ilipat ang mga assets pabalik sa pangalan mo nang hindi niya namamalayan. Kailangan nating kumuha ng mas matibay na ebidensya ng kanyang embezzlement bago tayo umatake. Uminom si Elena ng kapeng barako. Ang pait nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat patak ng pait ay tila nagpapatatag sa kanyang determinasyon. Tinanggap niya ang pait na ito bilang simbolo ng kanyang bagong simula. Gagawin ko po, attorney. Magsisimula na po ako ngayong araw. Habang nagpaplano ang dalawa kung paano sisimulan ang paglipat ng mga shares, isang malakas at sunod-sunod na paghampas ng kamay sa kahoy na pinto ng opisina ang bumasag sa katahimikan. Attorney Reyes! Buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ang asawa ko. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng awtoridad at nananakot na galit. Napatingin si Elena sa abogado nang may matinding kaba. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Paano siya nahanap ni Dante? Huwag kang matakot, Elena. Gamitin mo ang maskara mo. Bulong ni Attorney Reyes bago dahan-dahang tumayo para buksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ni Dante na namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap kay Elena na nakaupo at pilit na ipinapakita ang isang litong anyo. Elena, anong ginagawa mo rito sa luma at mabahong opisinang ito? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sigaw ni Dante habang mabilis na lumalapit sa kanya. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay pinalungkot niya at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Dante, naliligaw kasi ako. Gusto ko lang sanang bisitahin ang kaibigan ni Papa dahil namimiss ko siya. Pasensya na kung nag-alala ka. Tinitigan siya ni Dante ng matagal, tila sinusuring mabuti kung nagsisinungaling ang asawa. Sa sandaling iyon, ang kapalaran ni Elena ay nakasalalay sa kung gaano kagaling ang kanyang pag-arte. Sa loob ng maliit na opisina ni Attorney Reyes, ang tensyon ay tila isang tali na unti-unting napuputol. Tinitigan ni Dante si Elena nang may halong pagdududa at nagbabadyang puot. Ngunit bago pa man makahakbang palapit ang asawa, mabilis na kumilos ang matandang abogado. Pinigilan nito si Dante sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna. Habang binibigyan ng hudyat si Elena na lumabas sa likurang pinto na natatakpan ng isang makapal na kurtina. Nagawa ni Elena na makalabas ng hindi napapansin. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla habang tinatakbo niya ang makitid na eskinita patungo sa kalsada. Nakasakay siya ng taxi at nakarating sa mansyon ilang minuto
bago ang mabilis na pagdating ng sasakyan ni Dante. Pagpasok niya sa bahay, mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Tinungo niya ang kwarto ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Liam. Doon, pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga habang binabasahan ng kwento ang bata. Ang boses ni Elena ay malambay, isang pagtatangkang lumikha ng isang mundo ng kapayapaan sa gitna ng namumuong bagyo. "Mama, bakit po nanginginig ang kamay niyo?" tanong ni Liam habang nakatingala sa kanyang ina. Bago pa man makasagot si Elena, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Dante na sinundan ni Senyora Carmen. Ang mukha ng asawa ay puno ng isang uri ng pag-aalala na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. "Elena, nandito ka lang pala. Akala ko ba ay naliligaw ka sa Maynila?" tanong ni Dante habang lumalapit sa kama ni Liam. Lumingon siya sa bata at hinaplos ang ulo nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Elena. "Liam, anak, kailangan na munang magpahinga ni Mama. Alam mo namang may sakit ang isip ni Mama ngayon, di ba? Baka saktan ka niya nang hindi niya namamalayan." "Dante, ano bang sinasabi mo sa bata?" sigaw ni Elena. Ang kanyang pagtitimpi ay biglang naglaho. "Tingnan mo, Liam. Tingnan mo kung paano sumigaw ang mama mo nang walang dahilan." Sabat ni Senyora Carmen mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pighati. Ganyan ang hitsura ng mga taong hindi na alam ang ginagawa. "Halika rito, Liam. Huwag kang lalapit sa kanya." Hinila ng matanda ang bata palayo kay Elena. Nakita ni Elena ang takot sa mga mata ni Liam. Isang takot na hindi para sa kanya, kundi para sa kalagayan niya na unti-unting ipinipinta ng kanyang ama at lola. "Dante, itigil mo ito. Huwag mong idamay ang mga anak ko sa kasinungalingan niyo." Pilit na lumapit si Elena kay Dante, ngunit mabilis na humarang si Senyora Carmen. Biglang natumba ang matanda sa sahig at naglabas ng isang matinis na sigaw. "Aray, Dante, tinulak ako ni Elena. Sasaktan niya ako." Wala namang ginawa si Elena, ngunit sa paningin ni Dante at ng batang si Liam na umiiyak na sa gilid, ang eksena ay tila isang marahas na pag-atake. "Sobra ka na, Elena!" Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang mabilis na pagkilos, dumampi ang palad ni Dante sa pisngi ni Elena nang may matinding lakas. Ang tunog ng sampal ay tila pagguho ng huling dingding ng respeto sa pagitan nila. Napaupo si Elena sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ngunit mas masakit ang makita ang kanyang anak na nakatakip ang mga mata, nanginginig sa takot sa sariling magulang. "Kailangan mo nang inumin ang gamot mo. Ngayon din." Kinuha ni Dante ang isang bote ng tableta mula sa kanyang bulsa. Nilapitan niya si Elena at pilit na ibinuka ang bibig nito. Sa harap ng umiiyak na si Liam, pilit na ipinasok ni Dante ang gamot sa lalamunan ni Elena at pinilit siyang uminom ng tubig. "Lunukin mo. Para sa ikabubuti mo ito," utal ni Dante habang dinidiinan ang panga ni Elena. Nilunok ni Elena ang gamot. Ginawa niya iyon upang matigil ang karahasan sa harap ng kanyang anak. Nang makitang kumalma na ang sitwasyon, binuhat ni Dante si Liam at lumabas ng kwarto kasama si Senyora Carmen na nagpapatuloy pa rin sa kanyang huwad na pagdaing. Naiwang mag-isa si Elena sa madilim na silid. Ang kanyang pisngi ay namamanhid, ngunit ang kanyang isipan ay nag-aapoy. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Doon, idinukit niya ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan hanggang sa mailabas niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang tableta ay sumama sa pagsuka niya, nahulog sa puting tiles kasama ang kaunting dugo mula sa kanyang sugatang labi. Nakahandusay si Elena sa malamig na sahig ng banyo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyonal na pagkapagod. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila tunog ng bawat segundong nawawala sa kanyang buhay.
Sa gitna ng kanyang pighati, napansin niya ang isang maliit na bagay sa ilalim ng lababo. Ito ang maliit na sapatos ni Liam na naiwan doon noong nakaraang araw. Kinuha ni Elena ang sapatos at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Inamoy niya ang bango ng kanyang anak na nakakapit pa rin sa tela. Doon, sa katahimikan ng banyo, ang kanyang mga hikbi ay pilit niyang kinalulunod sa katahimikan upang hindi siya marinig ng mga kaaway sa labas. Hindi ko hahayaang makuha niyo ang tiwala ng mga anak ko, pangako niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mukha. Lalabas na sana siya ng banyo nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Doon, nakatayo ang kanyang anak na si Liam, namumutla at may mga luhang tuyo na sa kanyang mga pisngi. "Mama?" Mahinang tawag ng bata. "Liam, anak, halika rito." Akmang lalapit si Elena, ngunit ang bata ay umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na pag-aalinlangan. "Mama, papatayin mo ba talaga ako?" sabi ni Lola. "Sabi po kasi ni Papa, hindi mo na kami mahal dahil may ibang tao raw sa loob ng ulo mo na gustong manakit sa amin." Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na pumunit sa kaluluwa ni Elena. Ang inosenteng tinig ng kanyang anak ay naging pinakamasakit na parusang narinig niya sa buong buhay niya. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang kamay ay nakalahad sa hangin, habang ang kanyang sariling anak ay tinitignan siya na tila isang halimaw. Matapos ang masakit na gabi ng komprontasyon sa kanyang anak, hindi hinayaan ni Elena na malunod ang kanyang sarili sa dusa. Ang bawat luhang natuyo sa kanyang mga pisngi ay naging tila kristal na nakabalot sa kanyang puso, matigas at hindi na basta-basta mababasag. Habang ang buong mansyon ay nababalot pa ng katahimikan ng umaga, isang kumatok sa kanilang malaking pintuan ang bumasag sa katahimikan. Isang package na walang pangalan ng nagpadala ang iniwan para sa kanya. Dinala ito ni Elena sa kanyang silid at dahan-dahang binuksan. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila boses ng isang babala. Sa loob, tumambad ang isang itim na nightgown. Isang mamahaling seda na ngayon ay punit-punit na at tila sadyang ginupit ng gunting. Kasama nito ang isang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang tila lason. "Lumana at walang silbi, Elena. Parang ikaw. Oras na para palitan ang mga basahan sa bahay na ito." Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo, ngunit sa halip na itapon ng damit, maingat niya itong inilatag sa ibabaw ng kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang social media account ni Clarice. Hindi siya nagulat nang makita ang bagong post nito. Ang larawan ay kuha sa loob mismo ng kwarto ni Elena, sa mismong kama kung saan siya natutulog gabi-gabi. Nakahiga si Clarice sa malambot na sapin ng kama. Suot ang isang mapanuyang ngiti at ang caption na, "Ang bagong reyna ay narito na sa kanyang kastilyo. Out with the old, in with the new." Ang kanyang kama, ang huling kuta ng kanyang dignidad bilang asawa, ay niyurakan ng isang estranghero habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang bawat piksel ng larawan ay tila isang sampal na mas matindi pa sa pisikal na pananakit ni Dante. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at kontrolado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isa-isang kinuha ang mga screenshot ng post ni Clarice. Bawat larawan, bawat mapang-insultong comment ng mga kaibigan ng kabit, ay ipinadala niya sa lihim na folder na tanging sila lamang ni Attorney Reyes ang may access. "Akala mo ba ay nasasaktan mo ako, Clarice?" Bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. "Ang ginagawa mo ay nagbibigay lamang sa akin ng mas matalim na sandata." Dinala ni Elena ang punit-punit na nightgown sa labanderya.
Personal niya itong nilabahan, pinaplansa ang bawat gusot hanggang sa maging malinis itong muli kahit na sira-sira na. Habang ginagawa ito, isang mapanganib na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang kailangan niya ngayon ay hindi ang pakikipag-away ng harapan, kundi ang paghahasik ng alitan sa pagitan ng kanyang mga kaaway. Matapos maayos ang damit, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Senyora Carmen habang ang matanda ay nasa labas para sa kanyang lingguhang club meeting. Maingat niyang binuksan ang aparador ng kanyang biyenan at inilagay ang punit na nightgown sa gitna ng mga mamahaling damit nito. Sa loob ng tupi ng damit, nag-iwan siya ng isang maikling note na ginaya ang sulat kamay ni Clarice na nakita niya sa isang lumang dokumento sa opisina ni Dante. Para sa matandang reyna na malapit na ring palitan, huwag masyadong kampante, senyora. Isinara ni Elena ang pinto ng aparador nang walang nililikhang tunog. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, ngunit sa loob niya, nararamdaman niya ang unang sipa ng tagumpay. Alam niyang ang kasakiman at pride ni Senyora Carmen ay hindi papayag na bastusin ng isang hamak na Clarice. Lumabas siya ng silid at bumalik sa kusina para magtimpla ng tsaa. Habang hinihintay ang pagdating ng kanyang biyenan at ang pagsiklab ng apoy na kanyang sinimulan, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang nanggagaling sa kaalamang hindi na siya ang biktima sa kwentong ito. Siya na ang may akda ng kanilang susunod na trahedya. Ang tunog ng paghinto ng sasakyan ni Senyora Carmen sa garahe ay tila hudyat ng pagsisimula ng unang yugto ng plano ni Elena. Nanatili si Elena sa kusina. Dahan-dahang hinihigop ang kanyang mainit na tsa habang pinakikinggan ang mga yabag ng kanyang biyenan na paakyat sa hagdan. Hindi nagtagal, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon, isang sigaw na puno ng gulat at nag-aapoy na galit. Mabilis na umakyat si Elena, bit-bit ang kanyang maskara ng pag-aalala. Mama, ano pong nga nangyari? Bakit po kayo sumisigaw? Tanong niya habang humihingal na pumasok sa silid ng matanda. Nakatayo si Senyora Carmen sa tapat ng kanyang bukas na aparador. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang punit-punit na nightgown at ang liham na iniwan ni Elena. Ang mukha ng matanda ay halos magkulay ube. Kulay ube sa tindi ng galit. Ang babaeng yon, ang hamaslupang yon. Akala ba niya ay sino na siya para pagsabihan ako ng ganito? Sigaw ni Senyora Carmen, sabay hagis ng punit na damit sa sahig. Tingnan mo ito, Elena. Tingnan mo ang kawalang galang ng kabit ng asawa mo. Kinuha ni Elena ang papel at binasa ito ng malakas. Pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Para sa matandang reyna na malapit na ring palitan. Diyos ko, Mama, hindi ko akalain na magagawa ito ni Clarice sa inyo. Akala ko ba ay magkasundo kayo? Magkasundo? Ginamit ko lang siya para paalisin ka dahil akala ko ay marunong siyang rumespeto. Singhal ng matanda habang naglalakad pabalik-balik. Pero ang tawagin akong matanda at sabihing papalitan ako, hindi ko ito palalampasin. Dahan-dahang lumapit si Elena at hinawakan ang braso ng biyenan. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Huwag na po kayong magalit, Mama. Baka po kasi lumaki ang ulo ni Clarice dahil alam niyang hawak na ni Dante ang kumpanya. At narinig ko po na balak daw siyang bilhan ni Dante ng sariling mansyon. Siguro ay feeling reyna na talaga siya. Ang pagbanggit sa mansyon at pera ay tila nagpagising sa kasakiman ni Senyora Carmen. Mansyon? Saan galing ang perang pambili niya niyan habang ako ay kailangang magmakaawa kay Dante para sa allowance ko? Iyon nga po ang nakapagtataka, Mama. Pagpapatuloy ni Elena, itinatanim ang lason sa isipan ng matanda. Sabi po ni Clarice sa akin nung isang araw, marami daw siyang pera at mga alahas na bigay ni Dante. Dapat po siguro, bilang tunay na reyna ng bahay na ito, humingi kayo sa kanya ng patunay ng kanyang katapatan.
Bakit hindi niyo po siya hinga ng isang mamahaling designer bag? Iyong ginto ang buckle. Para naman po, hindi kayo mapahiya sa mga kaibigan niyo sa club. Kumagat ang matanda sa pain. Nang gabing iyon, sa harap ni Dante, hiningian ni Senyora Carmen si Clarice ng isang Hermes Birkin bag bilang peace offering para sa mga nakaraang alitan. Dahil sa takot na mawala ang suporta ng biyanan, napilitan si Clarice na sumang-ayon kahit na nagsisimula ng maubos ang kanyang credit limit dahil sa pag-freeze ni Elena sa ilang account. Pagkalipas ng 3 araw, isang orange na box ang dumating para kay Senyora Carmen. Tuwang-tuwa ang matanda at agad itong dinala sa kanyang weekly mahjong session kasama ang mga pinaka-impluwensyadong matanda sa kanilang subdivision. Habang nasa gitna ng pagmamayabang si Senyora Carmen, isang amiga nito na bihasa sa mga luxury goods ang lumapit at sinuri ang bag. Ang katahimikan sa mesa ay tila isang hatol ng bitayan. Carmen, iha, hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Pero ang bag na ito, it's a high-grade fake. Sabi ng kanyang amiga, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Tingnan mo ang stitching at ang amoy ng balat. This is not authentic. Masyado namang matapobre ang nagbigay sa'yo nito. Ang kahihiyang naramdaman ni Senyora Carmen ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang buong pagkatao. Umuwi siya sa mansyon na tila isang sugatang leon. Kasabay nito ang pagdating ni Clarice na mayabang na pumasok para bisitahin si Dante. Ikaw, hampas lupa ka talaga. Ang sigaw ni Senyora Carmen ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng bahay. Sinalubong niya si Clarice ng isang malutong na sampal na nagpatumba sa dalaga sa sahig. Mama, ano pong nangyayari? Sigaw ni Dante habang tumatakbo pababa ng hagdan. Tingnan mo ang babaeng pinapalit mo sa asawa mo, Dante. Binigyan ako ng peking bag. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Sigaw ni Senyora Carmen habang ipinaghahampas ang peking bag sa mukha ni Clarice. Akala mo ba ay maloloko mo ako? At ang lakas pa ng loob mong mag-iwan ng bastos na note sa aparador ko. Anong note? Wala akong iniiwan na note. At original ang bag na yon, Dante. Baka pinalitan yan ng baliw mong asawa. Pagtatanggol ni Clarice habang umiiyak at nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Nakatayo si Elena sa itaas ng hagdan, malayo sa gulo, habang dahan-dahang iniinom ang kanyang tsa. Pinapanood niya ang pagwawala ng kanyang biyenan at ang paghihisterya ni Clarice. Nakita niya ang pagkalito at galit sa mukha ni Dante habang sinusubukan nitong mamagitan sa dalawang babaeng mahalaga sa kanyang kasakiman. Isang golden moment ng tagumpay ang naramdaman ni Elena nang magtama ang paningin nila ni Senyora Carmen. Ang matanda ay humihingi ng kampi sa kanya sa pamamagitan ng mga mata. Ngunit si Elena ay tumugon lamang ng isang malungkot at inosenteng iling. Sa loob-loob ni Elena, alam niyang ang unang bitak sa kanilang alyansa ay naging isang malaking bangin na. Ang puot sa pagitan ng biyenan at ng kabit ay hindi na basta-basta mapapaghilom. Sige, mag-away kayo. Bulong ni Elena sa sarili habang ang labi niya ay sumasagi sa gilid ng tasa. Sunugin niyo ang isa't isa hanggang sa maging abo ang inyong mga kasinungalingan. Ang silid-aklatan ni Dante ay nababalot ng amoy ng mamahaling tabako at lumang papel. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Elena ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang kabaong. Nakaupo si Dante sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng huwad na lambing habang nakatingin kay Elena. Elena, mahal, kailangan nating ayusin ang kinabukasan ng mga bata. Simula ni Dante, habang inilalatag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa harap ng asawa. Dahil sa mga utang na iniwan ng tatay mo at sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya, kailangan nating i-consolidate ang lahat ng natitirang ari-arian. Kasama na rito ang lupain sa probinsya. Iyong kinalalagyan ng puntod ng tatay mo. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na kurot sa kanyang puso. Ang huling piraso ng lupa na pagmamay-ari ng kanyang pamilya
Ang lugar kung saan payapang nagpapahinga ang kanyang ama ay nais ibenta ni Dante para lamang tustusan ang luho ni Clarice at bayaran ang mga butas sa kumpanyang unti-unti na niyang winawasak. Pero Dante, iyon na lang ang natitira sa alaala ni Papa. Mahinang wika ni Elena. Ang kanyang boses ay pinalabas niyang nanginginig at puno ng kawalan ng lakas. Elena, makinig ka. Gagawin natin ito para kay Liam at sa kapatid niya. Kapag naibenta ito, ililipat natin ang pondo sa isang trust fund na hindi pwedeng galawin ng sinuman. Tiwala ka lang sa akin, di ba? Hinawakan ni Dante ang kamay ni Elena. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa braso ng asawa. Tumango si Elena nang dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Sa loob ng kanyang malapad na manggas, nakatago ang isang manipis na folder na ibinigay sa kanya ni Attorney Reyes noong nakaraang gabi. Sige Dante, pipirma na ako. Pero parang malabo ang paningin ko ngayon. Iyong gamot na pinainom mo sa akin kanina, parang nahihilo ako. Pag-arte ni Elena habang hinahawakan ng kanyang noo. Ganyan talaga ang epekto niyan sa simula, Elena. Pero makakatulong yan para hindi ka masyadong mag-isip. Sige na, pirmahan mo na rito. Pagmamadali ni Dante. Tumingin ang lalaki sa kanyang relo. Alam ni Elena na nagmamadali itong umalis para sunduin si Clarice sa isang social event. Sa sandaling lumingon si Dante para sagutin ang isang biglaang tawag sa kanyang cellphone. Mabilis at tahimik na kumilos si Elena. Gamit ang katusuhan ng isang taong wala ng takot mawalan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga pahina mula sa kanyang manggas at ipinalit ito sa huling 3 pahina ng kontrata ni Dante. Ang tunog ng pagkuskos ng papel sa ibabaw ng mesa ay tila malakas na kulog sa pandinig ni Elena, ngunit nanatiling abala si Dante sa pakikipag-usap. Ang ipinalit ni Elena ay hindi ang sale of land, kundi isang irrevocable asset recovery at trust transfer. Isang dokumentong nagbabalik ng lahat ng shares ng kumpanya at mga nakaw na pondo sa pangalan ni Elena at ng kanyang mga anak sa sandaling mapatunayang may naganap na embezzlement. Okay? Tapos na ang tawag. Sige na, Elena. Pirmahan mo na lahat ng pages. Utos ni Dante nang humarap itong muli. Nanginginig ang kamay ni Elena habang isinusulat ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang hakbang papalapit sa katarungan. Sa huling pahina, iniabot niya ang ballpen kay Dante. Kailangan din po ang pirma niyo rito, di ba? Bilang witness at administrator? Dahil sa pagmamadali at sa sobrang kumpiyansa na baliw at tanga ang kanyang asawa, hindi na binasa ni Dante ang mga huling talata. Mabilis niyang inilagay ang kanyang pirma sa ibabaw ng pangalan ni Elena. Good. Tapos na tayo, sabi ni Dante, habang mabilis na tinitipon ang mga papel at isinisilid sa kanyang briefcase. Magpahinga ka na, Elena. Huwag kang lalabas ng kwarto. Tumayo si Dante at naglakad patungo sa pinto. Isang golden moment ng tensyon ang bumalot kay Elena habang pinapanood ang likod ng kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay nakatigil. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang mga palad. Paalis na sana si Dante nang bigla itong huminto sa may pintuan. Kumunot ang kanyang noo at dahan-dahang lumingon. Teka, bumalik si Dante sa mesa at muling binuksan ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang mga papeles at tinitigang mabuti ang huling pahina. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Tila bawat segundo ay 1 taon ng paghihirap para kay Elena. Bakit parang iba ang font ng page na ito? Bulong ni Dante habang inilalapit ang papel sa kanyang mga mata. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Elena. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila naging yelo sa kanyang balat. Tumingin si Dante sa kanya nang may nanunuring mga mata.
Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago mula sa pagmamadali patungo sa isang matinding hinala. Elena, may ginawa ka ba sa mga papeles na ito? Ang boses ni Dante ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong habang dahan-dahan siyang naglalakad pabalik sa tapat ni Elena. Nanlamig ang buong katawan ni Elena habang papalapit ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nakapako sa huling pahina ng kontrata. Ang bawat hakbang ni Dante sa sahig ay tila tunog ng isang bumabagsak na hatol. Hinawakan ni Dante ang balikat ni Elena nang may diwastong higpit, pilit siyang pinapaharap sa kanya. Elena, tinatanong kita, bakit iba ang font ng pahinang ito? Ang boses ni Dante ay puno ng panganib. Ang kanyang hininga ay tumatama sa mukha ni Elena. Huminga ng malalim si Elena, pilit na pinakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang hinawakan ang kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay pinalabas niyang tila mawawalan ng balanse. Dante, anong font? Parang umiikot ang buong silid. Hindi ko na makita ang mga letra. Yung gamot. Baka masyadong matapang. Tinitigan siya ni Dante ng matagal. Ang hinala sa kanyang mga mata ay nakikipaglaban sa kanyang paniniwala na ang kanyang asawa ay isang mahinang babaeng wala ng katinuan. Bago pa man makapagsalita muli si Dante, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Attorney Reyes, ang pekeng tawag na inayos ni Elena bilang huling baraha. Hello? Attorney? Ano, may problema sa land conversion? Mabilis na nagbago ang anyo ni Dante. Ang kasakiman niya sa pera ay muling nanaig. Sige. Pupunta ako dyan ngayon din. Huwag mong hahayaang makuha ng ibang developers ang lupain na yon. Mabilis na isinilid ni Dante ang mga papeles sa kanyang briefcase. Hindi na napansin ang bahagyang pagkakaiba sa papel dahil sa taranta. Manatili ka lang dito, Elena. Huwag kang aalis sa kwartong ito. Sigaw ni Dante bago ito mabilis na lumabas ng silid-aklatan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nang marinig ni Elena ang pag-alis ng sasakyan, mabilis siyang tumayo. Wala na ang panghihina, wala na ang pagkahilo. Tinungo niya ang malaking painting ng kanyang ama sa pader, kung saan nakatago ang pangunahing safe ni Dante. Alam niya ang passcode, ang petsa ng kanilang kasal. Isang petsang para kay Dante ay simbolo ng kanyang tagumpay sa pagkuha ng yaman ni Elena. Dahan-dahang umikot ang mekanismo ng metal hanggang sa bumukas ang pinto ng safe nang walang nililikhang ingay. Doon, sa loob ng isang madilim na sulok, nakita ni Elena ang velvet box. Nang buksan niya ito, tumambad ang tunay na luha ng buwan, ang sapphire necklace na tila humihinga ng asul na apoy sa dilim. Isang golden moment ng matinding pighati at pag-asa ang naramdaman ni Elena habang hinahawakan ng malamig na hiyas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang ina. Nasa akin na ang pamana mo, ma. Hindi na nila ito muling madudumihan. Bulong niya. Mabilis niyang kinuha ang tunay na kwintas at ipinalit ang perpektong imitasyon na pinagawa niya. Isang kwintas na gawa sa plastik at kristal na tila totoo sa paningin ng mga sakim. Isasara na sana ni Elena ang safe nang marinig niya ang isang malamig na boses mula sa kanyang likuran. Ano ang ninanakaw mo sa asawa mo, Elena? Napatigil ang mundo ni Elena. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Senyora Carmen na nakatayo sa may pintuan. Ang mga braso nito ay nakahalukip-kip at ang mukha ay puno ng mapanuyang ngiti. Mama, hindi niyo po naiintindihan. Simula ni Elena, ngunit pinutol siya ng matanda. Naiintindihan ko, Elena. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Isusumbong kita kay Dante. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo at hindi sa mental hospital. Sigaw ni Senyora Carmen habang dinuduro si Elena. Sa halip na matakot,
Dahan-dahang tumayo si Elena ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng sapphire na hawak niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naglabas ng isang litrato ng bank statement, mga lihim na utang sa kasino ni Senyora Carmen na umaabot ng milyon-milyon na binabayaran nito gamit ang ninanakaw na pondo mula sa kumpanya ni Dante. "Gawin niyo, Mama. Isumbong niyo ako." Hamon ni Elena, ang boses ay seryoso at walang panginginig. "Pero bago makarating ang sumbong niyo, ipapadala ko ang mga dokumentong ito kay Dante. Tingin niyo po, anong gagawin ng anak niyo kapag nalaman niyang binubutas niyo ang bulsa niya para sa pagsusugal niyo? Alam niyo kung gaano kagalit si Dante sa mga taong kumukuha ng pera niya." Namutla si Senyora Carmen. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay biglang gumuho, napalitan ng isang matinding takot. "Saan? Saan mo nakuha yan?" "Marami akong alam pero Mama. Kaya kung gusto niyo pang manatili sa bahay na ito at patuloy na makakuha ng allowance mula sa anak niyo, mananahimik kayo. Mula ngayon, gagawin niyo ang lahat ng sasabihin ko." Isang ganap na dominasyon ang naganap sa loob ng silid. Ang biyena na dating nang aapi sa kanya ay tila isang basang sisiw na hindi makapagsalita. Isinara ni Elena ang safe nang may kasiguraduhan. Nang gabing iyon, umuwi si Dante na pagod ngunit nakangiti. Kinuha niya ang velvet box mula sa safe, hindi alam na ang hawak niya ay isang basura lamang. Bukas na ang Grand Gala, Elena. Isusuot ito ni Clarice para ipakita sa lahat kung sino ang tunay na may kapangyarihan. At ikaw, manonood ka lang sa gilid habang nawawala ang lahat sa'yo. Nakangiti lamang si Elena habang tinatanaw ang kanyang asawa. Asahan mo, Dante, magiging isang gabing hindi mo malilimutan ng bukas. Ang sikat ng araw sa loob ng isang marangyang butik sa Makati ay tila nagpapatingkad sa kayabangan ni Clarice. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, tinitignan ng isang kumikinang na evening gown na kulay ginto. Sa likuran niya, ang kanyang mga amiga na mahilig sa chismis ay abala sa pagpuri sa kanya. Umaasang makakakuha rin sila ng balato mula sa bagong reyna ng buhay ni Dante. Bagay na bagay sa'yo, Clarice. Siguradong ikaw ang pag-uusapan sa Grand Gala bukas, sabi ng isa niyang kaibigan habang hinihimas ang mamahaling tela ng gown. "Of course, Dante told me to pick anything I want. Wala raw limit ang card na binigay niya." Mayabang na sagot ni Clarice habang iniabot ang kanyang black card sa cashier. "Isama mo na rin ang mga sapatos na yon at ang 3 bag na pinili ko kanina." Ang tunog ng mga yabag ng cashier patungo sa card terminal ay tila isang musikang nagbibigay diin sa kapangyarihan ni Clarice. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan nang ang cashier ay bumalik na may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. "Ma'am, pasensya na po. Transaction declined po ang card nyo." Mahinang sabi ng cashier, ngunit sapat na para marinig ng mga kaibigan ni Clarice. "Ano? Impossible. Baka sira lang ang machine nyo. Try it again." Singal ni Clarice, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa inis. Muling sinubukan ng cashier, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. "Declined pa rin po, ma'am," sabi po rito. "Account frozen by the primary holder." Baka po may kailangang ayusin si Sir Dante sa bangko. Narinig ni Clarice ang mahihinang bulungan at tawa mula sa kanyang mga kaibigan. Ang hiya na nararamdaman niya ay tila isang mainit na likidong gumagapang sa kanyang leeg. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at lumabas ng butik nang hindi tumitingin sa likuran. Habang ang mga empleyado ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin. Habang nangyayari ang kahihiyang ito sa mall, ang opisina ni Dante ay nababalot naman ng matinding tensyon. Nakatayo si Dante sa gitna ng kanyang malawak na silid, pinagpapawisan habang kaharap ang 3 lalaking nakasuit, mga bank auditors na lihim na ipinatawag ni Elena sa tulong ni Attorney Reyes. "Sir, may mga nakita kaming hindi maipaliwanag na paggalaw ng pondo mula sa Quitrite Me patungo sa mga personal na accounts," sabi ng head auditor
habang inilalagay ang mga dokumento sa mesa. Dahil dito, pansamantalang naka-freeze ang lahat ng inyong corporate at linked personal accounts para sa investigasyon. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Sigaw ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kaba. Sa ilalim ng batas, sir, kailangan naming protektahan ang mga investors at ang integridad ng foundation. May natanggap kaming sapat na ebidensya ng embezzlement. Malamig na sagot ng auditor. Eksaktong tumawag si Clarice kay Dante. Sumisigaw at umiiyak tungkol sa nangyari sa butik. Ngunit hindi na siya masagot ng maayos ni Dante dahil sa tindi ng presyur na nararamdaman nito. Ang bawat salita mula sa auditors ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang karera. Nang gabing iyon, umuwi si Dante na tila isang talunang sundalo. Ang kanyang suit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, nakikita niya si Elena na kalmadong nag-aayos ng kanyang mga kurbata para sa gala bukas. Anong ginawa mo, Elena? Ang boses ni Dante ay isang mapanganib na bulong habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Anong sinasabi mo, Dante? Nag-aayos lang ako para bukas. Gusto ko kasing maging perpekto ka sa harap ng mga investors. Malumanay na sagot ni Elena. Ang kanyang mukha ay parang isang tahimik na lawa. Huwag mo akong lokohin. Na-freeze ang lahat ng pondo ko. May nagsumbong sa bangko tungkol sa foundation. Hinablot ni Dante ang braso ni Elena. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at nananakit. Ikaw ba ang may gawa nito? Akala mo ba ay hindi ko alam na nakikipagkita ka sa abogadong yon? Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ni Dante. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Dante, bakit mo ako paghihinalaan? Sabi mo ay baliw ako, di ba? Paano makakagawa ng ganoon ang isang taong hindi na alam ang ginagawa? Isang golden moment ng katotohanan ang namayani sa pagitan nila. Nakita ni Dante sa mga mata ni Elena ang isang uri ng katalinuhan at lamig na hindi niya inaasahan. Ang kanyang asawa na dati ay isang martir ay tila naging isang estranghero na may hawak na patalim sa kanyang leeg. Kung malaman kong may kinalaman ka rito, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang mga anak mo, Elena. Banta ni Dante bago itulak ang asawa sa kama. Nanatiling nakaupo si Elena sa gilid ng kama. Ang kanyang braso ay may bakas ng pamumula mula sa kamay ni Dante. Hinawakan niya ang kanyang braso, ngunit ang kanyang pansin ay nakapako sa salamin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila mas lalong bumibigat. Puno ng amoy ng paparating na bagyo. Alam ni Elena na bukas, sa harap ng buong mundo, ang lahat ng kasinungalingan ni Dante ay tuluyan ng malalantad. At sa pagkakataong yon, wala ng card o pera ang makapagliligtas sa kanya. Nananatiling nakaupo si Elena sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang balat ay tila napapaso pa rin sa higpit ng pagkakahawak ni Dante sa kanyang braso kanina. Ang silid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang katahimikang tila nagbabala ng isang malaking pagsabog. Itinaas ni Dante ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Handang pakawalan ang lahat ng kanyang frustrasyon sa asawang inaakala niyang wala ng laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumikit si Elena. Hindi siya yumuko at hindi siya nagmakaawa. Tinitigan niya si Dante ng diretso sa mga mata, isang malamig at walang takot na titig na tila nagsasabing wala na siyang pakialam kung ano ang gawin nito sa kanya. Ang matatag na paninindigan ni Elena ay tila isang pader na hindi inaasahang mababangga ni Dante. Bago pa man bumagsak ang kamao ni Dante, ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ay pumutol sa tensyon. Doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, nakatayo ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Liam. Ang bata ay nanginginig, ang kanyang mga mata
ay puno ng mga luhang nagbabadyang pumatak habang nakatingin sa kanyang ama na tila isang halimaw na ngayon lang niya nakilala. "Papa, bakit niyo po sasaktan si Mama?" Ang boses ni Liam ay maliit at nanginginig, isang inosenteng tinig na tila isang malakas na sampal sa ego ni Dante. Mabilis na ibinaba ni Dante ang kanyang kamay. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mapagmahal na ama, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay hindi agad nabura. "Liam, anak, wala ito. May dumi lang sa muka ang mama mo, kaya tinutulungan ko siyang tanggalin. Bumalik ka na sa kwarto mo." Lumapit si Liam at mahigpit na niyakap ang binti ni Elena. Tila nagsisilbing panangga sa kanyang ina. Nararamdaman ni Elena ang panginginig ng maliit na katawan ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila nadudurog sa libu-libong piraso. Ngunit sa halip na umiyak, hinaplos niya ang buhok ng anak nang may matinding pagmamahal. "Ayos lang ako, Liam. Sige na, matulog ka na. May mahalaga lang kaming pinag-uusapan ni Papa para sa party bukas." Malumanay na sabi ni Elena, kahit na ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng malamig na tubig. Nang makaalis ang bata at muling maisara ang pinto, lumapit si Dante kay Elena. Sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang tainga. Ang boses ni Dante ay naging isang mapanganib na bulong, puno ng lason at pananakit. "Maging mapalad ka dahil pumasok ang anak mo, Elena. Pero tandaan mo ito, kailangan mo akong samahan sa gala bukas. Magpapanggap tayong masaya. Isusuot mo ang gown na ipapadala ko sa'yo at hindi ka gagawa ng kahit anong eksena. Dahil sa sandaling matapos ang event na yon, may nakaabang ng ambulansya sa labas para dalhin ka sa mental hospital. Doon ka na mabubulok at hindi mo na kailanman mahahawakan ang mga anak mo." Tumalikod si Dante at lumabas ng kwarto. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago. Naiwan si Elena sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Wala siyang inilabas na luha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana, pinapanood ang pagsasayaw ng mga puno sa ilalim ng hanging habagat. Ang bawat banta ni Dante ay tila nagdaragdag lamang ng gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. "Mabubulok sa hospital? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Dante?" Bulong ni Elena sa katahimikan. Ilang sandali pa, isang marahang katok ang narinig ni Elena sa bintana ng kanyang silid. Ito ang hudyat na hinihintay niya. Pagbukas niya ng kurtina, nakita niya ang isang maliit na package na nakasabit sa labas, iniwan ng tapat na tauhan ni Attorney Reyes. Sa loob ng package ay ang itim na gown na isusuot niya, isang gown na simbolo ng kanyang pagdadalamhati sa kanyang patay na kasal, ngunit simbolo rin ng kanyang muling pagsilang bilang isang mandirigma. Kasama sa gown ay isang maliit na note. "Lahat ay handa na, Elena. Ang mga dokumento, ang media, at ang mga ebidensya. Bukas, sa harap ng lahat, ikaw ang huling tatayo. Oras na para pugutan ng hari." Niyakap ni Elena ang itim na tela sa kanyang dibdib. Isang golden moment ng matinding pananampalataya ang naramdaman niya. Sa gitna ng takot para sa kanyang mga anak at ang panganib sa kanyang sariling buhay, nakahanap siya ng isang uri ng kapayapaan. Ang bagyo ay narito na at handa siyang sumayaw sa gitna nito hanggang sa ang lahat ng dumi ay malinis ng ulan. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang malakas na tawa ni Dante sa telepono. Marahil ay kausap si Clarice. Hindi alam ng kanyang asawa na ang bawat tawa nito ay hiram na lamang at ang bukas ay hindi magdadala ng tagumpay, kundi ang ganap na pagkawasak ng lahat ng kanyang pinakaiingatang kasinungalingan. Ang gabi bago ang Grand Gala ay nababalot ng isang uri ng lamig na tila nanunuot sa buto ni Elena.
Hindi dahil sa aircon ng mansyon, kundi dahil sa bigat ng bawat desisyong kanyang ginagawa. Sa loob ng madilim na kwarto ng kanyang mga anak, tahimik na kumikilos si Elena. Ang tanging maririnig sa silid ay ang marahang tunog ng pagsara ng mga zipper ng maliliit na bag at ang malalim na paghinga ng mga bata habang natutulog. Maingat niyang inimpake ang mga pinakaimportanteng gamit ni Liam at ng kanyang bunsong kapatid. Bawat damit, bawat paboritong laruan ay tila isang piraso ng kanyang puso na dahan-dahan niyang inilalayo sa panganib. Tinawagan niya ang tapat na yaya na si Manang Ising, ang babaeng nag-alaga rin sa kanya noong bata pa siya, upang dalhin ang mga bata sa isang lihim na rest house sa Batangas na pagmamay-ari ng pamilya ni Attorney Reyes. Manang, pakiusap, bantayan niyo silang mabuti. Huwag na huwag kayong sasagot sa kahit anong tawag mula kay Dante o kay Senyora Carmen. Bulong ni Elena habang hinahalikan ng noo ng kanyang mga anak sa huling pagkakataon bago sila isakay sa isang hindi kapansin-pansing sasakyan sa likod ng bahay. Nang makaalis ang sasakyan at lamunin ito ng dilim ng gabi, naramdaman ni Elena ang isang matinding pangungulila. Ngunit kasabay nito ay ang isang malayang pakiramdam. Ngayong ligtas na ang kanyang mga anak, wala na siyang dahilan para matakot. Wala na siyang dahilan para maging mahina. Bumalik siya sa loob ng bahay at dumaan sa harap ng silid ni Dante. Bahagyang nakabukas ang pinto at doon ay nakita niya ang kanyang asawa na nagsusukat ng kanyang mamahaling suit sa harap ng salamin. Ang tunog ng pag-aayos ni Dante ng kanyang kurbata at ang paghampas ng kanyang mga palad sa kanyang dibdib ay tila mga hudyat ng isang mapagmalaking hari. Perfect, bulong ni Dante sa kanyang sarili habang nakangiti sa kanyang sariling refleksyon. Bukas, pagkatapos ng gabing ito, wala nang makakapigil sa akin. Magiging akin na ang lahat at ang baliw na babaeng iyon ay hindi na magiging sagabal. Isang mapait na ironiya ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinapanood ang asawa mula sa dilim ng pasilyo. Hindi alam ni Dante na ang suit na isinusukat niya ay ang magiging suot niya sa kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat hibla ng tela nito ay tila hinabing mga kasinungalingan na malapit ng mapunit. Pumasok si Elena sa kanyang sariling silid at isinara ang pinto. Inilabas niya ang itim na gown na iniwan para sa kanya. Ang tela nito ay malamig at madulas sa kanyang balat, tila isang pangalawang balat na magbibigay sa kanya ng lakas. Habang isinusukat niya ito, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang itim na kulay ay nagpatingkad sa kanyang maputlang balat at sa bagsik na ngayon ay nananahan sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang tunay na luha ng buwan mula sa kanyang lihim na taguan. Ang sapphire ay tila may sariling liwanag, isang asul na apoy na sumasalamin sa kanyang determinasyon. Isinuot niya ang kwintas at naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi nagpapahirap, kundi nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin sa kanyang mga magulang. Upang itago ang hiyas, isinuot niya ang mataas na kwelyo ng kanyang gown na gawa sa mamahaling lace. Walang makakaalam na ang tunay na kayamanan ay nasa kanya na. Ito ang huling gabi ng iyong paghahari, Dante, sabi ni Elena sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing talim ng isang espada. Kinabukasan, ang mansyon ay puno ng abala. Ang mga makeup artists at stylists ay pabalik-balik, ngunit si Elena ay nanatiling tahimik at hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Nang handa na ang lahat, lumabas siya ng silid at sinalubong si Dante sa grand staircase. Napatingin si Dante sa kanya at sa loob ng isang segundo, nakita ni Elena ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng asawa. Ang itim na gown ni Elena ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at misteryo na hindi pa nakikita ni Dante kailanman. Bakit itim ang suot mo? Gala ito, hindi lamay.
Tinapunan ni Dante ng may pangiinsulto sa boses, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Para sa akin, Dante, ang gabing ito ay isang pagtatapos, sagot ni Elena nang may tipid ng ngiti. Isang pagtatapos ng maraming bagay na hindi na dapat pang magpatuloy. Galingan mo ang pag-arte mamaya, ha? Tandaan mo ang usapan natin tungkol sa hospital. Banta ni Dante bago siya hinawakan ng mahigpit sa braso para alalayan pababa. Sumakay sila sa magkahiwalay na sasakyan papunta sa venue ng Grand Gala. Habang nakaupo si Elena sa loob ng madilim na sasakyan, pinapanood niya ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa sapphire na nakatago sa ilalim ng kanyang kwelyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown. Pagdating nila sa venue, ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumasalubong sa kanila. Ang ingay ng mga tao at ang tunog ng orkestra mula sa loob ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng isang malaking entablado. Ngumiti si Elena sa mga reporters. Ang kanyang maskara ay perpekto. Tumingin si Dante sa kanya, puno ng kayabangan at puot. Humanda ka na, Elena. This is the end of the line for you. Ngumiti rin si Elena, isang nangiting tila nanggagaling sa kabilang buhay. You have no idea, Dante. You have absolutely no idea. Ang marangyang bulwagan ng Grand Ballroom ay tila isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at mamahaling tela. Ang liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier sa kisame ay sumasalamin sa mga baso ng champagne na lumilikha ng isang atmosfera ng yaman na tila walang katapusan. Sa gitna ng lahat ng ito, pumasok si Elena. Ang kanyang itim na gown ay tila isang aninong puno ng dignidad, humahawi sa karamihan, habang ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mapanuring mata ng alta sosyedad ng Maynila. Look at her! She's so poised despite the rumors. Bulong ng isang matandang babaeng nakasuot ng perlas. Poor Elena. Tinitiis ang lahat para sa pamilya. Hindi pinansin ni Elena ang mga bulungan. Nanatili siyang nakangiti ng tipid. Ang kanyang ulo ay nakataas. Habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa misyong kanyang binuo sa loob ng maraming buwan. Ngunit ang katahimikan sa paligid niya ay biglang naputol nang pumasok si Dante. Sa kanyang braso ay nakakapit si Clarice, na tila isang ibong nagmamayabang sa kanyang makukulay na balahibo. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Tahasang pambabastos ang ginawa ni Dante sa kanyang asawa nang dalhin niya ang kanyang kabit sa harap ng lahat ng kanilang mga business partners at kaibigan. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo ay ang suot ni Clarice. Sa leeg nito ay kumikinang ang sapphire na luha ng buwan, ang hiyas na alam ng lahat na pamana ng pamilya ni Elena. Hindi alam ng nakararami na ang kumikinang na asul na yon ay gawa lamang sa murang kristal, isang huwad na simbolo para sa isang huwad na relasyon. Elena, stay in the corner. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung ayaw mong kaladkarin kita palabas dito. Malamig na banta ni Dante nang magkatabi sila sa isang sandali sa tabi ng buffet table. Ang kanyang boses ay puno ng puot, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng alak. Tumango lamang si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Pinanood niya si Dante habang ipinaparada nito si Clarice. Ipinapakilala ang dalaga bilang kanyang special partner at bagong inspirasyon. Ang bawat tawa ni Clarice at ang bawat mapagmataas na tingin nito kay Elena ay tila mga maliliit na apoy na sumusubok sa pasensya ng tunay na reyna. Maya-maya pa, ang tunog ng isang maliit na kampana ay naghudyat na magsisimula na ang formal na programa. Umakyat si Dante sa entablado. Ang bawat spotlight ay nakatuon sa kanya. Mukha siyang isang hari sa kanyang kaharian, mapagmataas at puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Dante, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating kumpanya. Ngunit higit sa lahat,
Ipinagdiriwang natin ang halaga ng pamilya at ang katapatan na siyang pundasyon ng ating pag-unlad. Isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Napakapit si Elena sa kanyang handbag habang naririnig ang mga salitang iyon mula sa taong sumira sa bawat kahulugan ng pamilya. Nakita niya si Clarice sa harap ng entablado, nakatingala kay Dante ng may paghanga habang hinahaplos ang peking kwintas sa kanyang leeg. At bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, pagpapatuloy ni Dante, may inihanda kaming isang video tribute para ipakita ang kasaysayan at ang kinabukasan ng ating imperyo. Ito na ang hudyat. Sa halip na manatili sa dilim, dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na papalakas ng papalakas. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan muli nang makitang paakyat ang asawa ng CEO sa tabi nito. Napatigil si Dante. Ang kanyang mukha ay nabigla, ngunit pilit pa ring nagpapakita ng kalmado. Elena, anong ginagawa mo rito? Bumaba ka na. Bulong niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin habang nakangiti pa rin sa audience. Hindi siya pinansin ni Elena. Lumapit siya kay Dante at isang golden moment ang naganap sa harap ng daan-daang mga saksi. Dahan-dahang inayos ni Elena ang kurbata ni Dante, isang pamilyar at mapagmahal na kilos ng isang asawa. Ngunit habang ginagawa niya ito, inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Dante at bumulong ng napakahina, sapat na para ito lamang ang makarinig. Ang tali ng kurbatang ito, Dante, ay ang magiging tali sa leeg mo ngayong gabi. Panoorin mo kung paano ko wawakasan ang iyong mga kasinungalingan. Kinuha ni Elena ang mikropono mula sa kamay ni Dante na biglang nanghina. Tumingin siya sa operator ng video sa gilid ng entablado at tumango. Salamat sa magandang talumpati, mahal kong asawa. Ngayon, hayaan niyo pong ako naman ang magpakita ng tunay na pamana ng kumpanyang ito. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ay nakatingin sa malaking screen sa likuran ni Elena at Dante. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa paligid at ang tanging liwanag na natira ay mula sa screen na nagsimulang mag-play. Ang unang imahe na lumabas ay hindi ang logo ng kumpanya. Hindi rin ito ang mga larawan ng tagumpay ni Dante. Ang unang lumabas ay isang lihim na bank statement na may malaking pulang tatak, isang dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ng pondo mula sa Quit Writing Me. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw habang ang mga unang bulungan ng gulat at galit mula sa audience ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat segundo ng video sa malaking screen ay tila isang malakas na dagok sa buong ballroom. Hindi lamang ito mga tuyot na numero o dokumento. Ipinakita ni Elena ang isang masakit na pagtatabi ng mga larawan. Sa kaliwang bahagi ng screen ay ang mga payat at may sakit na batang pasyente ng Quit Writing Me na hindi makabili ng gamot. Habang sa kanang bahagi ay ang mga resibo ng pulang sports car, mga mamahaling condo unit, at ang mga litrato ni Clarice na nagpapakasasa sa karangyaan. Isang matinding ingay ng pagkabigla at pagkagalit ang pumuno sa bulwagan. Ang mga investors na kanina lamang ay nakikipagkamay kay Dante ay biglang umatras, na tila may nakahahawang sakit ang lalaki. Ang mga reporters ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng mga litrato. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa namumutlang mukha ni Dante. Ipatigil niyo iyan, security! Patayin niyo ang screen na yan! Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng panig. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono mula kay Elena, ngunit mabilis na humarang ang dalawang malalaking lalaking nakasuit. Ang security team na dati ay sumusunod sa kanya, ngunit ngayon ay diretsong nakatingin sa kanya nang walang emosyon. Hindi sila susunod sa'yo, Dante.
Kalmadong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa tulong ng mga speaker. Dahil ang kumpanyang kinatatayuan mo ngayon at ang bawat lupang pag-aari mo ay hindi na sayo. Nakalimutan mo na ba ang dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang linggo? Ang tiwala mo sa pagiging baliw ko ang naging mitya ng iyong pagbagsak. Ipinakita sa screen ang huling pahina ng kontrata, ang pahinang may ibang phone na kinwestiyon ni Dante noon. Doon ay malinaw na nakasaad ang pagbabalik ng lahat ng assets sa pangalan ni Elena at ang paglilipat ng corporate powers sa kanya sa sandaling mapatunayan ang maling paggamit ng pondo. Ang pirma ni Dante ay malinaw at hindi maikakaila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumigaw si Clarice mula sa harap ng entablado. Kasinungalingan lahat iyan. Naiinggit ka lang sa amin, Elena. Kahit makuha mo ang kumpanya, nasa akin pa rin ang puso ni Dante at nasa akin ang pinakaimportanteng bagay sa pamilyang ito. Itinaas ni Clarice ang kanyang leeg, ipinagmamayabang ang sapphire na luha ng buwan na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ito ang patunay. Ibinigay niya ito sa akin dahil ako ang tunay na reyna. Tumingin si Elena kay Clarice nang may matinding awa at pandidiri. Isang golden moment ng katotohanan ang namayani nang humakbang si Elena palapit sa gilid ng entablado, diretsong nakatitig sa kabit. Ang pamana ng aking ina, Clarice, ay hindi kailanman nararapat na isuot ng isang babaeng nabubuhay sa nakaw na pera at sirang pamilya. Sabi ni Elena, ang boses ay seryoso at puno ng dangal. At ang suot mo, tignan mong mabuti dahil ang tunay na hiyas ay hindi kailanman kumukupas, hindi katulad ng iyong mga kasinungalingan. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniforme, mga pulis mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay nagpatahimik sa lahat. Nang makita ni Dante ang mga pulis, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw, sinira mo ang buhay ko. Sigaw ni Dante habang mabilis na sumusugod kay Elena. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handang saktan ng asawa sa harap ng buong mundo. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang kamay kay Elena, mabilis siyang naharang ng mga pulis. Sa loob ng ilang segundo, si Dante, ang makapangyarihang CEO, ay nakadapa na sa sahig ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay pinupusasan habang ang mga tao ay nanonood ng may halong pandidiri at pagkagalit. Nakaluhod si Dante sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha ng kahihiyan. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis, nakita niya si Elena na nakatayo pa rin sa entablado, matuwid at hindi natitinag, tila isang tunay na reynang nakamit ang kanyang katarungan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang mawala na ang sigaw ni Dante. Si Elena ay kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter na dumaan. Dahan-dahan niyang ininom ang likido. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagwawalang si Clarice na ngayon ay hinaharap din ng mga investigators. Ang bawat patak ng inumin ay tila simbolo ng matamis na tagumpay pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis. Ang buong grand ballroom ay tila isang malaking sugat na biglang nabuksan, maingay, magulo, at puno ng nanunuring mga mata. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Dante palabas ng entablado, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na biglang lumukob sa lahat ng tumayo si Elena sa gitna ng liwanag. Ang kanyang itim na gown ay tila sumisip-sip sa lahat ng takot sa paligid, habang ang kanyang mukha ay nananatiling kasing lamig ng marmol. Sa ibaba ng entablado, si Clarice ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo
at ang kanyang mamahaling gown ay may bakas ng natapon na alak. Pilit niyang hinahawakan ng sapphire necklace sa kanyang leeg, ang tanging bagay na inaakala niyang magbibigay sa kanya ng katayuan. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Akin ang kumpanya, akin si Dante, at higit sa lahat, sa akin ang luha ng buwan. Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ito ang tunay na hiyas ng mga Whitmore. Ito ang patunay na ako ang reyna. Isang matamis at mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang leeg. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakapako sa kanyang bawat galaw. Sa isang mabagal at madamdaming pagkilos, ibinaba ni Elena ang mataas na kwelyo ng kanyang gown na gawa sa mamahaling lace. Doon, sa ilalim ng mga dambuhalang spotlight, ay sumabog ang isang asul na liwanag na tila nanggagaling sa kailaliman ng karagatan. Ang tunay na luha ng buwan ay kumikinang sa dibdib ni Elena. Ang bawat diamante nito ay tila mga bituin na nagbibigay pugay sa tunay nitong nagmamay-ari. Ang ganda ng hiyas ay tila nakakahilo, isang uri ng karangyaan na hindi kayang tapatan ng kahit anong salapi. Isang pekeng kwintas para sa isang pekeng pag-ibig, Clarice. Angkop na angkop para sa inyong dalawa. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang mabisang lason na tumatagos sa pandinig ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Tumingin siya sa kanyang sariling kwintas at pagkatapos ay sa kwintas ni Elena. Ang pagkakaiba ay tila langit at lupa. Sa sobrang galit at kahihiyan, hinablot ni Clarice ang kwintas sa kanyang leeg at buong lakas na ibinato ito patungo sa direksyon ni Dante. Ang pekeng kwintas ay bumagsak sa matigas na sahig at nabasag sa libu-libong piraso ng murang plastik at kristal. Lumilikha ng isang malungkot na tunog ng pagkawasak sa gitna ng katahimikan. Elena, patawarin mo ako. Naguluhan lang ako, mahal ko. Gawin mo itong lahat para sa mga bata. Sigaw ni Dante habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Ang kanyang mukha ay basa ng luha ng isang talunang mandaraya. Tumingin si Elena kay Dante ng huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang matinding awa na mas masakit pa kaysa sa poot. Ang pagmamahal ay hindi nagnanakaw, Dante. At ang isang ama ay hindi nilalason ang isipan ng kanyang mga anak laban sa kanilang ina. Wala ka nang babalikan dahil ang pamilyang sinira mo ay matagal nang nakalaya sa'yo. Tinalikuran ni Elena ang kanyang asawa. Habang naglalakad siya pababa ng entablado, nadaanan niya si Senyora Carmen na nakaupo sa isang sulok, nanginginig at hindi makapaniwala sa bilis ng pagguho ng kanyang marangyang mundo. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng may takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Alam ni Senyora Carmen na simula sa gabing ito, ang kanyang mga utang at ang kanyang kahihiyan ang magiging tanging kasama niya sa kanyang pagtanda. Naglakad si Elena patungo sa malaking pinto ng Grand Ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal. Ang kanyang itim na gown ay humahawi sa karamihan na tila siya ay isang tunay na monarka. Ang mga taong dati ay bumubulong sa kanyang likuran ay ngayon ay yumuyuko sa kanyang pagdaan, puno ng paggalang at takot. Isang golden moment ang naganap nang makarating siya sa may pintuan. Ang kanyang takong ay tumapak sa isa sa mga basag na pekeng perlas mula sa kwintas ni Clarice. Narinig niya ang marahang tunog ng pagkadurog nito sa ilalim ng kanyang sapatos, isang simbolo ng kanyang ganap na pagyurak sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Lumabas si Elena sa bulwagan at sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na at ang kalangitan ay puno ng mga bituin.
Huminga siya ng malalim, isang paghinga na malaya mula sa bigat ng pagtitiis at panlilinlang. Nang sumakay siya sa kanyang sasakyan, hinaplos niya ang luha ng buwan sa kanyang dibdib. Ang hiyas ay mainit sa kanyang balat, tila nagpapasalamat na ito ay muling nakabalik sa tahanan nito. Alam ni Elena na marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat ang kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay nakamit na, ang pamana ay ligtas, at ang reyna ay muling nakatayo sa kanyang sariling kaharian. Isang kahariang itinayo, hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at sa hindi matitinag na lakas ng isang babaeng nagmahal at natutong lumaban. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing gumuho ang mga kasinungalingan sa Grand Ballroom. Ang maingay at mapanghusgang mundo ng Maynila ay tila isang malabong panaginip na lamang para kay Elena. Ngayon, ang tanging musikang naririnig niya ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ng kanyang mga anak na naglalaro sa maputing buhangin ng Batangas. Nakahilig si Elena sa isang tila tumba-tumba sa beranda ng kanilang rest house habang ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kanyang mukha. Wala na ang bakas ng pagod, wala na ang pamumutla. Ang kanyang kagandahan ay muling namukadkad, hindi dahil sa mamahaling makeup, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa loob. Pinanood niya si Liam na tinuturuan ng kanyang bunsong kapatid na gumawa ng kastilyong buhangin. Sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, nararamdaman ni Elena ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Ang mga anak niya, na dati ay dinala sa bingit ng pag-aalinlangan ng kanilang sariling ama, ay muli nang nakasandal sa kanyang pagmamahal ng walang halong takot. "Mama, tingnan mo, ang laki na ng sandcastle namin," sigaw ni Liam habang kumakaway sa kanya. Ngumiti si Elena at tumango. Isang golden moment ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Naisip niya si Dante na ngayon ay nasa loob ng malamig na rehas ng kulungan, nagbabayad sa bawat sentimong ninakaw niya at sa bawat buhay na kinuha niya sa foundation. Maraming beses na nagpadala ng sulat si Dante, humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Pero hindi kailanman binuksan ni Elena ang mga sulat na yon. Pinatawad na ba niya si Dante? Sa kanyang puso, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad niya si Dante hindi dahil deserve nito ang kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Elena na magdala ng bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Pinakawalan niya ang puot upang magkaroon ng espasyo para sa pagmamahal. Si Dante ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tapos na niyang basahin. Si Senyora Carmen naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamayabang. Ang mga kaibigan nito sa social circle ay isa-isang tumalikod sa kanya nang malaman ang katotohanan. Si Clarice, balita ay bumalik ito sa probinsya, baon sa utang at wala ng pangalan sa kahit anong industriya. Sila ay naging biktima ng sarili nilang kasakiman, habang si Elena ay nanatiling nakatayo dahil sa kanyang katapatan. Kinuha ni Elena ang velvet box sa kanyang tabi, inilabas niya ang luha ng buwan at isinuot ito sa kanyang anak na babae na lumapit sa kanya. Ang asul na sapphire ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Tila sumasalamin sa katatagan ng pamilyang Whitmore na muling nabuo. "Anak, tandaan mo ito," bulong ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng luhang kaya niyang tiisin para sa ibang tao. Ang tunay na lakas ay ang tapang na tumayo, bawiin ang sariling dangal, at piliin ang katarungan kahit na ang buong mundo ay nakatingin sa'yo. Ang hiyas na ito ay hindi lamang alahas. Ito ay simbolo na ang katotohanan ay laging mas nagniningning kaysa sa ginto.
Tumingin si Elena sa malawak na dagat. Ang hangin ay may amoy ng asin at kalayaan. Ang kumpanya ay maayos na, ang takbo sa ilalim ng bagong board of directors na tapat sa alaala ng kanyang ama. At ang Quiet Tri-Team Me ay muli nang nakakapagligtas ng maraming bata. Isang mapayapang buntong hininga ang pinakawalan ni Elena. Ang reyna ay hindi na kailangan pang lumaban. Ang kanyang kaharian ay ang kanyang mga anak. Ang kanyang dangal ay ang kanyang katotohanan. At ang kanyang korona ay ang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, ang aninag ng bukas ay malinaw at puno ng pag-asa. Ang kwento ng luha ng buwan ay hindi na kwento ng pighati, kundi isang walang hanggang awit ng muling pagsilang.